King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1582. Mahiwagang Master. Ang Blood Spirit ay ang Grand Elder ng Bloodfiend Sect. Ang kanyang pinakamataas na Imperishable Realm Cultivation ay matatag na itinatag ang kanyang posisyon bilang hegemon ng kanyang sekta. Sa ari-arian ng Panginoon ng Lungsod, naramdaman ng mga miyembro ng Zhao Clan na lumala ang sitwasyon. Una, ang palihim na pag-atake mula sa panig ni Zhao Balong ay nagdulot ng malaking pagkatalo sa kanila. Pagkatapos noon, lumabas ang Blood Spirit mula sa kanyang pinagtataguan sa tirahan ni Zhao Balong upang tambangan at saktan ang Grand Elder ng Zhao Clan. Noong una, ang Grand Elder ay dapat na kasing lakas ng Blood Spirit, ngunit ngayon, may puwang, isang puwang na maaaring magpasya sa kahihinatnan sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto. Zhao Balong, ikaw talaga. Umungal ang Grand Elder, itinuro ng kanyang daliri si Zhao Balong habang nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na ang Zhao Clan ay tuluyang mahuhulog sa kamay ng isa sa sarili nitong mga miyembro ng clan. Nasa panganib ang Panginoon ng Lungsod. Napanguso ang isang matanda sa takot. Si Zhao Tianlong ay sumama sa maraming eksperto sa Bloodfiend Sect upang talakayin ang kapayapaan, ngunit ito ay isang bitag. Ang blood vein array sa paligid ng estate ay naging mahirap para sa kanila na lumabas o magpadala ng balita kay Zhao Tianlong tungkol sa kung ano ang nangyayari. Relax. Hindi pa kayang harapin ng Bloodfiend Sect si Zhao Tianlong, pero kapag patay na kayong lahat, darating siya para samahan ka. Malakas na tumawa si Zhao Balong. Hanggat mahuli niya si Zhao Fang, hindi siya nag-aalala sa pagbabalik ni Zhao Tianlong. Ito ang dahilan kung bakit siya naghintay hanggang bumalik si Zhao Fang upang isagawa ang kanyang plano. Ang mga eksperto sa Zhao Clan sa loob ng estate ay nagsimulang magtipon sa likuran. Bagamat sila ay nakakulong sa hanay at hindi makapagpadala ng balita, ang ibang mga tao sa South Cloud City ay tiyak na makapansin ng mali at ipaalam kay Zhao Tianlong. Ang tanging magagawa nila ay ipagtanggol at bilhin ang oras hanggang sa bumalik si Zhao Tianlong. Ito lamang ang kanilang pag-asa ng tagumpay. Strike, Blood Spirit. Ngumiti ng masama si Zhao Balong. Hahaha, hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan. Dinilaan ng Blood Spirit ang kanyang mapupulang labi at nakakabighaning mga labi, ang kanyang mapupulang mga mata ay nakatitig sa Grand Elder na may matinding layuning pumatay. Boom! Bang! Biglang bumangon ang pulang ambon mula sa katawan ng Blood Spirit. Habang ito ay pumutok at bumubulusok, ito ay nagkaroon ng anyo ng isang ganid na bibig na may mga pulang kinay na kumikinang sa malamig na liwanag. Patayin. Ang Blood Spirit ay sumulong, ang kanyang daliri ay tumutusok pasulong habang ipinadala niya ang napakalaking bibig sa Grand Elder. Malungkot ang mukha ng Grand Elder. Ang espada sa kanyang kamay ay sumabog na may nakasisilaw na gintong liwanag, na lumilikha ng isang malawak at malupit na alon ng enerhiya. Boom! Bang! Crash! Ang shockwave na nalikha mula sa sagupaang ito ng pinakamataas na pag-atake ng Imperishable Realm ay nagdulot ng pagtalikod sa mga kalapit na eksperto. Sa kabilang dulo, nakipaglaban si Zhao Balong sa ilang matatanda ng Zhao Clan. Kung sumuko ka ngayon, may iligtas ko pa rin ang buhay mo. Ngumiti si Zhao Balong, ang kanyang boses ay umaagos sa pagmamalaki. Huwag mo nang isipin iyon. Galit na sigaw ng isang matandang maputi ang buhok, ang tungkod sa kanyang kamay ay nagpakawala ng nakasisilaw na puting liwanag. Mawala. Umungol si Zhao Balong, nagpaputok ng napakalaking palad ng ginto at pulang ilaw na naglalabas ng napakasamang enerhiya. Ang Zhao Balong na ito ay napakalakas, at nilinang pa niya ang isang lihim ng Bloodfiend Sect na nagpapataas ng kanyang lakas sa ibang antas. Maliban kay Zhao Tianlong at sa Grand Elder, walang makakapantay sa kanya. Ang puting buhok na matandang babae ay naging malungkot. Ang napakasamang gininto ang pulang enerhiya ay nagkalat sa nakasisilaw na puting liwanag at pagkatapos ay winasak ang mga pag-atake ng iba pang matatanda. Kahit na ang mga matatandang nagtutulungan ay hindi katugma sa lalaking ito. Si Zhao Tianlong ay hindi gaanong talento kaysa kay Zhao Tianlong. Kaya lang, ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay ay masyadong malupit, dahilan upang ang posisyon ng patriarka ay ibigay kay Zhao Tianlong. Ngayong nilinang niya ang lihim na sining ng Bloodfiend Sect, maaari niyang makuha ang enerhiya ng iba.
Nangangahulugan ito na sa magulong labanan na kinasasangkutan ng maraming tao, lalo siyang lumakas habang tumatagal. Kasabay nito, isang chubby na lalaki ang naniningil kay Zhao Fang. Hihihi, isang munting bata pa lang, kailangan ko ng personal na kumilos. Masyadong mataas ang tingin ni Zhao Balong sa batang ito. Ang chubby na lalaki, ang kanyang umbok na tiyan, ay sumugod kay Zhao Fang. Bilang isang pinakamataas na eksperto sa Divine Transformation Realm, maaari niyang patayin ang isang eksperto sa Violet Chi Realm sa pamamagitan lamang ng paghinga sa kanila. Ibigay mo na lang ang sarili mo. Mabangis na ngumiti ang chubby na lalaki. Hindi mo alam ang lugar mo. Kalmadong kinuha ni Zhao Fang ang tatlong automaton mula sa kanyang interspatial dimension. Dalawa sa kanila ay mga automaton na gawa sa itim na metal habang ang isa naman ay gawa sa kahoy. Sa sandaling lumitaw sila, kumikinang ang mga bahagi ng kanilang katawan at lumipad sila sa chubby na lalaki. Ito ay Divine Transformation Realm Automaton, at maging isang Unperishable Realm Automat. Namutla ang chubby na lalaki habang hinihingal, nanginginig ang tiyan sa takot. Hindi niya akalain na ang isang dalubhasa lamang sa Violet Chi Realm ay magkakaroon ng napakaraming makapangyarihang automaton. Tumakbo. Ito na lang ang natitira sa isipan ng chubby na lalaki. Maaari niyang labanan ang isang Divine Transformation Realm Automat, ngunit wala siyang magawa laban sa isang Unperishable Realm Automat. Swish. Naanod ang kahoy na automat papunta sa chubby na lalaki. Isang bilog na butas ang lumitaw sa palad nito, at isang puting sinag ng liwanag ang lumabas. Hindi. Napasigaw ang chubby sa sobrang takot. Minamaliit niya ang Unperishable Realm Automat ni Zhao Fang. Boom! Ilang puting sinag ng liwanag ang tumusok sa katawan ng chubby na lalaki, at unti-unting nilalamon siya ng isang globo ng puting liwanag. Ang dalawang iba pang mga automaton ay sumunod na hamampes. Ilang saglit pa ay wala na kahit latak ang chubby na lalaki. Napansin ng lahat ng mga ekspertong nakikipaglaban sa himpapawid ang tanawing ito. Iyon ay Zhao Fang. Ilang matatanda ang nakakita kay Zhao Fang. Ang isang dalubhasa sa Violet Chi Realm ay talagang napakawalang halaga sa gitna ng paghihimagsik na ito, kaya hindi siya nakakuha ng anumang atensyon noong una. Gayunpaman, isang pick na eksperto sa Divine Transformation Realm ang namatay habang inaatake si Zhao Fang. Napakaraming automaton. Malamig na kumikislap ang mga mata ni Zhao Balong. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit namatay ang kanyang assassin. Napapaligiran ng tatlong automaton na tulad nito, ang sinumang eksperto sa Divine Transformation Realm ay mapapahamak. Dahil iyon ang kaso, ako mismo ang haharap sa iyo. Galit na umungol si Zhao Balong. Ang kanyang katawan ay sumabog sa lakas, na pinatalikod ang iba pang mga matatanda habang sinusugod niya si Zhao Fang. Fenger, mag-ingat ka. Zhao Balong, inaatake mo talaga ang isang bata. Hindi ka tao. Ang matanda ay umungal, ngunit wala silang magawa para pigilan si Zhao Balong. Hindi nagulat si Zhao Fang sa pag-atake ni Zhao Balong. Naglabas siya ng tatlo pang automaton mula sa kanyang interspatial na dimensyon, dalawa sa kanila ang pinakamataas na Divine Transformation Realm at isa sa kanila ang middle level na Unperishable Realm. Marami ka pa talaga. Ibigay mo sila sa akin. Tawa ng tawa si Zhao Balong. Isa siyang pick Unperishable Realm expert at nagtataglay ng napakalaking lakas. Dalawa lang sa mga automat ang Unperishable Realm, at ang mga ito ay madali niyang mapangalagaan. Siya rin ay labis na interesado sa mga automaton na ito, na naging bahagi ng kanyang desisyon na umatake. Papalapit ng papalapit si Zhao Balong sa mahinang Zhao Fang, handang lipulin siya sa isang iglap. Ngunit sa sandaling ito, naglakas loob ka bang hawakan ang mga gamit ko? Isang boses ang lumabas mula sa walang katapusang kawalan upang sumabog sa isip ni Zhao Balong. Dahil sa nakakatakot na soul intent na ito, nanginginig sa takot ang kaluluwa ni Zhao Balong. Ang kapangyarihang ito na hindi kayang labanan ay halos lumuhad si Zhao Balong sa himpapawid. Senador. Nayor. Mangyaring. Iligtas. Halos hindi nakapagsalita si Zhao Balong. Gusto mo akong patayin. Paano kita maliligtas? Muling umalangaw-ngaw ang boses, at tinitigan ni Zhao Balong si Zhao Fang sa sobrang gulat. Pagkaraan ng ilang sandali,
Ang nakakatakot na soul intent ay sumagi sa kanyang isipan, na nagdulot sa kanyang kaluluwa ng isang mapanirang suntok at naging sanhi ng pag-freeze ng kanyang katawan. Whoosh! 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 Ang 6 na automatons ay umabant at naglunsad ng isang pakyawan na pag-atake. Kaya lang, pinatay si Zhao Balong ng 6 na automaton. Siyempre, ito ay dahil sa matinding pinsala ni Zhao Feng sa kaluluwa ni Zhao Balong, ngunit walang ibang nakakakita nito. Ito. Anong nangyayari? Anong nangyari ngayon lang? Natigilan ang lahat, bakas sa mukha nila ang kawalan ng paniwala. Para sa ilang kadahilanan, si Zhao Balong ay nagyelo sa hangin at pagkatapos ay pinayagan ang mga automaton na palibutan at patayin siya. Ito ay simpleng walang katotohanan, hindi maisip. Ito ay, anong nangyayari? Ang Grand Elder at Blood Spirit ay parehong natigilan. Ang isang peak imperishable realm expert na katulad nila ay namatay sa kakaibang paraan. Pinatayo nito ang kanilang mga balahibo at nanlamig ang kanilang mga puso. Sa pagkawala ng isang eksperto sa imperishable realm, ang mga taksil na puwersa ay nasa likurang paa, at ang pinakakinatatakutan ng Blood Spirit ay mamamatay din siya sa kakaibang paraan. Ikaw na ngayon. Isang boses ang sumabog sa isipan ni Blood Spirit, na naging sanhi ng pag-ugong ng kanyang isip at pag-indayog ng kanyang katawan. Senior, iligtas mo ako. Ang Blood Spirit ay dinaig ng takot at agad na lumuhad sa hangin. Nararamdaman niya na ang taong ito ay madaling pumatay sa kanya tulad ng pagdurog ng langgam. Ito. Ang ibang mga tao ay nakatingin lamang sa gulat, na nakatingin sa Blood Spirit sa lubos na pagkalito. Senior, ang aking lubos na pasasalamat sa iyong tulong. Ang Grand Elder ay tumingin sa paligid at malakas na ipinahayag. Nahulaan niya na isang eksperto ang tumutulong sa kanila mula sa mga anino. Maaaring may papel din ang senior na ito sa pagkamatay ni Zhao Balong. Patawarin kita. Umalangaw sa isipan ni Blood Spirit ang malamig at mapanghamak na boses. Ang boses na ito ang naging sanhi ng pagtindig ng mga balahibo ng Blood Spirit at ang napakalamig na sensasyon ng kamatayan na gumapang sa buong katawan niya. Pakiramdam niya ay nakikita na niya ang mga pintuan ng underworld. Nang inag ang Blood Spirit, ang kanyang isip ay lubos na natakot. Kalimutan mo na. Ililigtas ko ang iyong buhay. Hintayin mo ako ng 30,000 sa silangan ng South Cloud City. Malamig na bamantong hininga si Zhao Feng. Maraming salamat, Senior, sa pagligtas sa akin. Agad na naramdaman ng Blood Spirit ang pakiramdam ng presyon at panganib na nawala. Nang walang ibang salita, tumakas ang Blood Spirit, malamig pa rin ang takot sa kanyang puso. Kling. Basag. Ang blood vein array sa paligid ng estate ng City Lord ay nabasag. Patayin ang mga taksil at ang mga miyembro ng Blood Finsect. Malakas na utos ng Grand Elder. Sumama siya sa mga elder at iba pang miyembro ng Zhao Clan sa pagsisimula ng counterattack. Hindi nagtagal bago napatay lahat ang mga taksil at ang mga miyembro ng Blood Finsect. Kaya lang, niresolbo ang matinding krisis na kinakaharap ng angkan. Makalipas ang ilang sandali, si Zhao Tianlong ay nagmamadaling bumalik kasama ang iba pang miyembro ng clan, ngunit nang makita niya ang resulta, siya ay natulala. Sa isang lihim na silid. Fenger, saan mo nakuha ang mga automat na ito? Matigas na tanong ni Zhao Tianlong. Ang mga miyembro ng upper echelon ng clan at ang Grand Elder ay lahat ay nakatitig kay Zhao Feng. Kalahating taon na ang nakalipas, nakatagpo ako ng isang misteryosong elder na kinuha ako bilang kanyang disipulo. Paminsan-minsan ay pumupunta siya upang turuan ako ng ilang bagay, at hinulaan niya na ang aking angkan ay makakatagpo ng ilang mga panganib at ibinigay sa akin ang mga automaton na ito upang protektahan ako. Agad na gumawa ng kasinungalingan si Zhao Feng, iniatang ang responsibilidad sa isang tao na wala man lang. Parang ang misteryosong master mo ang tumulong sa atin. Tumanggo si Zhao Tianlong. Sa loob-loob, ikinatuwa niya ang magandang kapalaran ng kanyang anak. Ang langit ay naghahanap sa aking Zhao Clan, hahaha. Ang Grand Elder ay time na tumawa habang tinitignan niya si Zhao Feng. Walang sino man ang nag-alinlangan sa isang 15 taong gulang na kabataan na nasa tuktok lamang ng Violet Chi Realm. Makalipas ang isang buwan, nagpaalam si Zhao Feng sa kanyang mga magulang, sinabi na ang kanyang misteryosong amo ay humiling sa kanya na gawin ang isang gawain.
Agad namang pumayag ang angkan. Kaya, umalis sina Zhao Feng at Wu Qingfeng sa South Cloud City. Ang kanilang destinasyon, ang Sun Harbor City. King of Gods, Kabanata 1583. Ang sentro ng atensyon. Sa Sun Harbor City, ang kagandahan at talento ng dalawang henyong anak na babae ng Luklan ay naging sanhi ng pagbabago sa buong tadhana ng lungsod. Sa di kalayuan, 5 tao at isang pusa ang nakatingin sa Engrandi at Marilag na lungsod. Nangunguna sa grupo ang isang binata na may maaliwalas na mga mata at may ngiti sa labi. Sa kanyang balikat ay isang pilak itim na pusa. Ang taong ito ay walang iba kundi si Zhao Feng. 2 sa 4 na tao sa likod niya ay si Wu Qingfeng at Blood Spirit. Ang 2 pa ay mga katulong na dinala ni Zhao Feng sa kanyang paglalakbay, na parehong nasa Imperishable Realm. Si Zhao Feng ay walang gaanong pakialam sa mga eksperto sa Imperishable Realm. Sa sandaling pumasok ang party ni Zhao Feng sa Sun Harbor lungsod, nakakuha ito ng malaking atensyon. Iniisip ko kung saang angkan galing itong young master. Mayroon siyang 4 na eksperto sa Imperishable Realm na nagpoprotekta sa kanya. Ano ang mahalaga? Ang young master Wei na dumating kanina ay may isang eksperto sa Chaos Heaven Realm na nagpoprotekta sa kanya. Ang usapan ay usapan lang. Ang lahat ay agad na sumuko sa landas nang makaharap ang partido ni Zhao Feng. Sa pagpasok sa Sun Harbor City, inutusan ni Zhao Feng ang kanyang mga katulong na mangalap ng impormasyon. Samantala, si Wu Qingfeng ay ipinagkatiwala sa usapin ng bagong sangay ng auction house. Nagsimula ring maglakad-lakad si Zhao Feng. Ito ay bahagyang upang makita ang sitwasyon at bahagyang bumili ng mga materyales. Narinig ko na higit sa 100 tao ang dumating upang mag-alok ng kasal sa Luklan. Walang sapat na espasyo sa pangunahing bulwagan ng Luklan para mauupuan silang lahat. Ngunit ang Lukainer at Lufeyer ay talagang napakaganda. Kung maaari ko lang pakasalan ang isa sa kanila, mabubuhay ako sa natitirang bahagi ng aking buhay ng walang pagsisisi. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Nilapastangan mo ang mga diwata. Ang lahat ng mga pag-uusap sa paligid ng Sun Harbor City ay karaniwang umiikot sa 2 henyong anak na babae ng Luklan. Dahil dito, nakilala ang 2 babaeng ito bilang Fairy Chin at Fairy Faye. Ang 2 babaeng ito ay kambal, at hindi lamang sila napakaganda na ang mga isda ay malunod at ang mga sisni ay bumaba mula sa langit nang makita sila, sila ay parehong nagtataglay ng napakahusay na talento. Sa edad na 15 pa lamang, naabot na nila ang pinakamataas na Star Origin Realm, isang hakbang na lang ang layo mula sa Divine Transformation Realm. Narinig mo ba? Dahil napakaraming tao ang dumating upang mag-propose, at dahil ang karamihan sa kanila ay mga tao na hindi maaaring tanggihan ng Luklan, nagpasya ang Luklan na magdaos ng paligsahan. Ang unang lugar lang ang magiging manugang para sa Luklan. Sa ganitong paraan, ang taong makakapagpakasal sa isa sa mga engkanto ay walang alinlangan na nagtataglay ng walang katulad na talento. Bagamat marami sa mga nagmumungkahi ang sumalungat sa ideya, ang karamihan sa mga tao ay nag-aproba, lalo na ang maharlikang sambahayan. Kaya, naayos ang usapin. Mukhang kailangan kong talunin ang lahat ng iba pang kalaban. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Nakaramdam siya ng reaksyon mula sa kanyang dream origin sa sandaling pumasok siya sa Sun Harbor City. Sigurado si Zhao Feng na sina Lukainer at Lufeyer ay sina Liu Qingxin at Zhao Yufei. Ang mga eksperto sa paligid ay natigilan sa mga salitang ito, at lahat sila ay tumingin upang makita kung sino ang nagsalita nito. Isang makulat na bata na walang ideya kung gaano kalawak ang mundo. Ang isang paunang antas na Star Origin Realm ay gustong magpakasal sa isang diwata. Tunay na palaka na nagnanasa sa karne ng Sisni. Ang mga tao ay agad na nanunuya. Tanging ang pinakamahuhusay at makapangyarihang eksperto ang dumating upang magmungkahi. Ang mga nasa murang edad ay walang pakinabang sa patimpalak na ito. Bilang karagdagan, maaari lamang umasa sa sariling paglilinang at lakas upang makuha ang pabor ng mga diwata. Ito ay isa sa mga tuntuning itinakda para sa paligsahan. Dahil lang sa mga salita mo, kapag nakabangga kita sa paligsahan, papatayin kita. Nagmula sa likod ng mga tao ang walang kwentang tawa.
Naghiwalay ang mga tao, na nagbigay daan sa isang mapagmataas na kabataan na dahan-daang lumapit. Iyan ay si Hua Tianfeng, ang kahangahangang katangian ng Heavenly Capital Peak. Sa edad na 20 taong gulang, siya ay nasa unang antas na ng Divine Transformation Realm. Isang halimaw. Isa ito sa mga henyo na may pinakamataas na tsansa na manalo sa patimpalak, at mayroon siyang mabisyo na personalidad. Ngayong nahuli na ng batang ito ang kanyang mga mata, hindi magiging maganda ang mga bagay para sa kanya. Ang mga tao ay umatras ng ilang distansya. Tumalikod si Zhao Feng at umalis, hindi pinansin ang binata. Tumigil ka. Hinayaan ba kitang umalis? Humakbang si Hua Tianfeng para harangan ang dinadaanan ni Zhao Feng. Talagang sinabi ni Zhao Feng na matatalo niya ang lahat ng iba pang kakompetensya, at kasama siya dito. Paano hinahayaan ni Hua Tianfeng na umalis si Zhao Feng matapos siyang mapahiya ng isang napakabata? Miyaw miyaw. Ang munting pas ang magnanakaw ay naaawa na sumulyap kay Hua Tianfeng. Lalo lamang nitong ikinagalit si Hua Tianfeng. Hindi lang siya